na nawawala na sa atin. And kung titingnan nyo po, paano po yun mangyayari? Ano sabi ng Panginoong Kristo? Abide in me and I abide in you. Diba? Tapos biglang yung fruits lalabas. Kasi nakakonect po tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ko po lagi sa inyo, ang ministry, hindi po yan yung magandang basihan na ikaw ay mabuti sa Panginoon. Hindi po. Kasi yung ministry is also a privilege na ginagawa po natin, pero hindi ko po sinasabing wag mag-ministry. Pero hindi ko naman din po sinasabi na yung meron pong siyam na ministry ay mas banal kaysa dun sa merong iisang ministry lang. Kasi hindi po yun ang pamantayan. Ang pamantayan po, yung ating pong buhay, yung ating pong relationship sa ating Panginoon. And now that we have access to God, to Jesus Christ, we can ask Him with the things we want. Now, yung delight yourself in the Lord, yung delight na yon, dahil tayo po ay nasa Panginoon na, yung delight ng puso natin is the delight of the Lord Jesus Christ. Kaya po nagkakaroon ng pagkakamali kasi akala po natin yung delight na yon, yung desires ng puso natin na sinasabi doon ay yung desires ng puso natin ngayon. Tama po? Kasi marami pong nagkakamali po dyan sa verse na yan. Sabi mo, delight yourself, ganito. Pero bibigay mo yung desire ng heart mo. Wait lang. Ibig mo sabihin, if you delight yourself in the Lord, pwede mo ipag-pray na tumama ka sa loto? Yun ba yung ilalagay na desire ng Lord sa heart mo? Tama? Kasi if you delight, ibig sabihin, kapag ini-enjoy mo, kapag nagpapakasaya ka doon sa presensya ng Panginoon, sa tingin po ba natin, masasamang bagay pa yung magiging desire ng puso po natin? Hindi na po. Now, yung pag-delight natin sa Panginoon, yung pag-spend time natin sa Panginoon, slowly yung tono ng puso po natin, nagiging katono ng puso niya, so that yung desire na dinidesire mo, ibibigay ng Panginoon. Hello? Tama po? Yun po yung access natin sa Panginoon. Pwede na po tayong lumapit sa Kanya. Now, number 3. Tingnan po natin. Sabi dyan, this was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Pag lumapit po tayo sa Panginoong Jesucristo, meron na po tayong confidence and faith sa Kanya. Bakit po? Kasi meron na po tayong relationship. Tama? Kaya nga po maraming tao po sa church ang nahihiya po na magtanong o kaya nahihiya pong magsabi kay pastor kasi wala po tayong relationship. Pero pansinin niyo po si Joshua, si Jenreb, si Zoe, yung iba pa pong meron pong nabuuan ng relationship. Di ba? Minsan pag may kinakain po ko, patikim naman yan. Pahingi naman yan. Kasi meron na pong relationship. Tama? So tayo, magkakaroon po tayo ng confidence sa Diyos, pananampalataya sa Panginoon, dahil meron na tayong relationship sa Kanya. Amen? Kaya nga po yung kapatid ko po, kahit po this oras ng gabi, meron po akong confidence na pag pumunta po ako sa bahay nila at naglambing po ko, pingin mong kape. Bababa po yan, magpupukpok po doon yung grinder. Di ba? Tapos, mamaya, ito na yung kape mo. Uwi na ako. Parang ganun lang po yung ginagawa ko minsan. May barista po kami doon. So, ganun din po tayo sa Panginoon. Meron lang po tayong confidence because we have faith sa Panginoon. And that faith stems, ano pong sabi? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. So kaya po tayo walang masyadong tiwala sa Panginoon at mas may tiwala po tayo sa sarili natin kasi mas nagbababad po tayo sa mga bagay na gusto po natin kaysa doon sa mga bagay at sa salita ng Panginoon. Kaya wala ka nang ibang narinig kundi sarili mo. Kasi nga, ayaw mong lumapit sa Panginoon. Next, we are empowered by the Father. Tayo daw po ay pinalakas na. No, nung we have encountered Jesus Christ, na unite po tayo sa Panginoon, ang ating pong kapangyarihan ay nanggagaling na sa Diyos Ama. Ang sabi po dito, from whom every family in heaven
and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Tama? Si Holy Spirit ay now nagre-reside. Hindi po siya limited sa tao, pero isipin niyo po kung gaano po tayo karami, at now He resides in our inner being. Kaya at papansinin po ninyo, kapag ikaw ay may nagawang kasalanan, parang nalulungkot yung puso mo, parang ang sakit sa damdamin. Tandaan po ninyo, iba po ang konsensya sa conviction ng Holy Spirit. Ang konsensya po ay nakabase sa upbringing ng tao. Tama? Meron pong mga bansa na ang batang edad 12 years old, sa kanila po pwede nang ipakasal. Sa Pilipinas, pagka ginawa po yun, magagalit po ang mga tao kasi iba po yung upbringing natin sa upbringing po nila. Yun po yung konsensya. Nakukonsensya naman ako kasi ganito, kasi ganyan. Bakit may mga tao na kahit ginawa yung isang bagay na masama, hindi sila nakukonsensya? Kasi hindi tama yung upbringing nila, hindi kapareho yung upbringing nila. Pero ang conviction ng Holy Spirit po, hindi po yan, hindi kanya i-condemn. Hindi po yan yung naririnig po natin, oh, ayan ka na naman, gumawa ka na naman ng masama, kakahingi mo lang ng tawad ah. Ang sabi po, si Satan is the accuser. So ang salita po ni Satan, laging accusation. Wala ka talagang utang na loob. Kakahingi mo lang ng sorry 30 minutes ago. Ngayon, ginawa mo na naman yung kasalanan na yan. Hindi po ganoon ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, sabi po, God is love. So now you are His children, tayo po ay anak na niya. Ako po, pag pinagagalitan ko po si Zion, may kasamang disiplina, matigas yung pagkakasabi, pero mahal ko po si Zion. Ganon din po ang Panginoon. He disciplines us, meron pong palo, meron pong consequence yung ginawa po natin, pero kasama po natin siya doon sa consequences ng ating mga kasalanan. So ganun po yung Panginoon. Anak, hindi yan ang design ko para sa'yo. Hindi yan yung lugar na gusto kong puntahan mo. Huwag ka dyan, huwag ka dyan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yung mga bagay na yan. Hindi yan yung gusto ko para sa'yo. I have a better plan for you. Yun po yung boses ng Panginoon. Pero pag narinig niyo po accusation, kasinungalingan, okay lang yan. Ang dami-daming Kristiyano na gumagawa din yan eh. Hindi po yun si Lord. Ano po? Most probably, it's either ikaw o si Satanas po yung bumubulong po sa atin. Sige. Next, we became rooted in the love of the Lord Jesus Christ. Now, ito po ay importante. No, in knowing Christ, it is important to understand yung pong lawak, yung pong haba, yung pong taas, at lalim ng pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Now, baka may marinig po kayo, puro love na lang, puro grace na lang. Ito po, babasahin ko para sa inyo. So then, you are no longer strangers and aliens. Ibig sabihin, ang kausap po dito, yung mga taong kumilala sa Panginoong Jesucristo, totoong tumanggap sa Panginoon. But you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Now, tingnan po natin. Yeah. So that Christ may dwell in your hearts through faith, that you,
being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth, length, and height and depth, to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Si Paul po ang nagsabi nito mismo. Ang sabi po niya rito, na tayo daw po, that Christ may dwell in our hearts. So kapag ang Panginoong Jesucristo nasa puso po natin, we become full of faith, we become rooted and grounded in love. Ibig sabihin, yung atin pong pinanggagalingan sa lahat ng ginagawa po natin ay galing po sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Hindi po sa sarili po natin. And ang sabi po dyan, may have strength to comprehend. Maintindihan po natin kasama ng ibang mga Kristiyano kung gaano kalapad, gaano kalawak, gaano kalalim, gaano kataas yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. And ang sabi po dito, yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, it surpasses all knowledge. Ganun po kalalim yung pag-ibig ng Panginoon. Ganun po kalakas yung pag-ibig ng Panginoon. To the point na hindi kayang maintindihan ng kahit na sino, ng kahit anong siyensya. Hindi po maiintindihan, hindi po may papaliwanag, hindi po may picture out ng isip po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayon, maiintindihan po natin anong sinabi ng for God so loved the world. Hindi po yun basta love lang na naiintindihan po ng tao. Because, why? People like us, we are limited. Yung pagmamahal po natin, limitado lang. Pero ang Diyos, being infinite, being eternal, being the source of all, sa lahat ng aspeto, pwede niya po tayong mahalin. Pati sa mga bagay na hindi mo ina-expect, kaya niya po tayong mahalin. Yun po yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kaya nga napakaganda po na maintindihan po natin yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin. At dahil po sa pag-ibig na yun, bubukal po yung pag-ibig na yan at tayo rin po sa paligid po natin, iibig din po tayo ng kapwa po natin. Amen? Kaya po yung mystery of the gospel transforms us, and now tayo din po nagiging bearer ng mystery of the gospel sa ibang tao. Tayo din ngayon, because of the love of God, dahil punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, nag-uumapaw na, hindi mo na mapigilan. Di ba pag kumukulo po yung tubig, o yung ulam, o yung sabaw, di ba, nag-aampias po yun tumatalsik po yung, ganun po yung napipicture out ko. Kapag tayo po ay puno ng pag-ibig ng Diyos, hindi po yung mapipigilan. Titigil lamang po yung kapag tinanggal mo yung takip. So, lalabas yung amoy, lalabas kung ano man yung nasa loob. So, ibig sabihin, mapipigilan lang po natin yung pagkulo ng pag-ibig ng Diyos sa atin kapag tayo po inilabas din po natin sa ibang mga tao. Kaya nga, dumarating po yung punto na hindi mo na mapigilan. Kahit ayaw mo, hindi mo mapigilan. Hindi ka mapakali kasi hindi mo mapigilan. Kasi yung banal na espiritu talagang dinadrive ka to the point na hindi, kailangan mo yan gawin na ngayon. Isang example, bigyan ko po kayo, nasabi ko na po ito sa midweek service. Sa akin pong journey ng fish keeping, tsaka po pagbibreed ng isda, ang prayer ko po sa Panginoon palagi, Lord, dalin mo po ako sa mga tao na nangangailangan po ng mabuting balita. And then, ito pong nakilala ko si Charles, hindi po si Charles na Charles po natin, ibang Charles po ito. Nag-uusap po kami, and then meron po siyang nasabi, na ang sabi niya, actually, nung nakilala ko po si God, nagbago po yung buhay ko, hindi na po ako nagmumura masyado, ganito, ganyan, ganon. Para sa akin po, napukaw po ako nung salitang, nung nakilala ko si God. Kasi para po sa atin, malalim po yung salitang nakilala. So ayoko po kasi pinag-uusapan po namin isda, sabi ko parang hindi pa panahon. Di ba? Minsan ganun po tayo mga tao, hindi pa siguro panahon. Pray ko muna kay God kung eto na ba yun. Pero yun Di ba nararamdaman na natin sa puso natin? Sabi ko, sige Lord, kasi talagang hindi ko po mapigilan. Sabi ko sa kanya, bro, anong ibig sabihin mo sa salitang to?
And then, biglang binanggit niya si Coach Mabs, bla bla bla, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, ni-name drop ko si Pastor Alcar. Sabi ko, kakilala ko si Pastor Alcar. Kung napapanood mo doon kay Coach Mabs, yun, kasama namin yun sa, sa fellowship ng church. Then naalala ko, nasa basta yun, Forerunner Church, si Pastor Alcar. Pero, to make the long story short, tumanggap po si Charles sa Panginoon nung gabi pong yun. Sabi ko sa kanya, bukas, meron ako i-share sa iyo. Total, tinuturuan mo ako sa isda, may ituturo din ako sa iyo. Kaya lang, hindi po pumayag ang Panginoon na matulog po kami nang hindi po niya nalalaman yung pag-ibig ng Diyos para sa Kanya. Nung time po na yun, nasa 7-Eleven po ako, may binibili po ako. Ito ako ng pindot. Sabi ko, tawagan na lang kita. Sabi niya, ay, patulog na po kami. So ngayon, nag-chat lang po kami. Pero alam niyo po, napakasaya po na iba po yung pakiramdam kapag na-fulfill po natin yung purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya po, yun yung masasabi po natin, yun yung delight, yun yung desire ng Panginoon. Kaya yung prayer natin, kapag pinag-pray po natin na, Lord, dalin mo po ako dun sa mga tao na kailangan ka, dadalin mo po talaga kayo. Kaya lang, wag po kayong titigil pag dinala niya na po kayo. Kasi baka mamaya magulat po kayo, ano nang gagawin ko? Patay. Ano po? So now, paano po ang itsura nitong mga binanggit po natin ngayon? Number 1, para po sa atin, dahil tayo pong lahat ay hentil, and now we have fellowship with the Lord, pansinin po ninyo, yung mga application po namin, almost the same. Kasi yun po yung purpose ng buhay po natin. Ano po sabi dyan? Actively connect people to Christ. Hindi lang po tayo basta passive lang. No? Minsan, ito po yung pinaliwanag ko before. Iba po yung nag-share ka ng Word of God, siya nag-share ka ng Gospel. Kasi Word of God, general po yan. Kahit anong verse, share mo, Word of God po yan. Pero kapag sinabi mo na nag-share ka ng Gospel, ibig sabihin, ang sineshare mo, yung mabuting balita na tungkol kay Hesukristo. Directly, you are talking about how to be saved. Yun po yung sharing of the Gospel. So, ibig sabihin, actively, tayo po ay maghahanap ng mga tao na gusto ng Panginoon na makakilala po sa Kanya. Sa totoo lang po, kung iisipin niyo po ang sinabi ng Panginoon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, ibig sabihin, kahit sino. Tama? Hello? Ibig sabihin, kahit yung kinaiinisan mong kaklase, kahit yung kinaiinisan mong kapitbahay, kahit yung kinaiinisan mong boss mo o katrabaho mo, they are loved by God. Mahal sila ng Panginoon. And now, kailangan po nilang marinig yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga tayo, bilang mga sumampalataya at tumanggap na sa Panginoon, we should actively connect people to Christ. Kaya kung maaalala mo, sister, nung time na tinatanong niyo ako ni Angela about do sa mga book na pinag-aaralan nila, I was trying to sow seeds nung time na yon. Kaya, nung nag-uusap po kasi kami noon, nung nag-uumpisa pa lang po, hindi naman nag-uumpisa kami ni Abby, pero may time po kasi na pinagpe-pray ko na po talaga yung mga kapatid ni Abby na makakilala po sila sa Panginoon. And nung sinabi ni Abby na si Casey po ay meron ng mga kaibigan na Christian, sabi ko, siguro nakakarinig na yun dun sa mga kaibigan niya. Kasi imposible po na ang isang totoong Kristiyano hindi po kahit papano nakakapag-share ng tungkol sa Panginoon. Tama po. So kaya nung inuunti-unti ko na po sila, so, una ko pong tinarget no? Una ko pong pinag-pray si Natsumi talaga. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako na ma-sharean po namin si Natsumi, madala po namin sa church. Kaya lang, ang alam ko pong nauna, si Mami. Si Charlie. Ayun, si Charlie. Pero actually, si Mami muna talaga nauna. Kasi nung, parang nag-resume lang, and then yun na, sunod-sunod na po yun, kasama na po si Charlie, kasama na po si Natsumi, ngayon po kasama na po si Sister Casey. Now, pinagpe-pray ko po, ako po, yung iba pa pong mga kapatid pa ni Abby. So again, yun po, actively, let us connect. No, kahit gaano po nakakainis yan, ang utos po sa atin ng Panginoon,
ng Panginoong Kristo, "Go ye therefore and make disciples of all nations." Isipin niyo po whosoever, tapos all nations. Talagang pinapakita lang sa atin ng Panginoon, wala pong hindi dapat masyaran. Kaya nga makakakita po kayo ng mga apparel. Kung kilala niyo po si Tetelestai, kilala niyo po si Brother King, hindi ko alam kung pastor kasi siya Pero makikita niyo po, may sinusuot yung t-shirt, ang nakalagay, "Until all have heard." Kasi ang Panginoon, naniniwala po ako, gusto niyang bigyan lahat ng chance na makarinig ng mabuting balita. Kaya makikita niyo po yun. Marami pong gano'n na mga Christian nagsusuot po nun, "Until all have heard." Yun po yung ating dapat na gawin. Nasaan man po tayong lugar. Kaya sinabi ng Panginoong Kristo, ang kandila ba nilalagay sa ilalim pagkatapos sindihan? Hindi po, di ba? Ang kandila nilalagay sa pinakamataas na lugar para maliwanag. Tayo po yung liwanag ng mundong ito. So let us actively connect people to God. Number 2, disciple, don't just share. Ibig sabihin po, wag po tayo, kunyari, tumanggap na po sa Panginoon. Kasi may mga time po talaga na ang trabaho lang po natin is maghasik ng, hindi po lagim tapos na po yung lagim. Maghasik ng mabuting balita. Tama? Tapos pagkatapos po noon, may encounter po yun na magdidilig at aani. Pero kapag kayo po yung umani, wag nyo pong hayaan na hindi nyo po ma-disciple yung taong yun. Wag lang po tayong mag-share. Kung kaya po nating i-message, i-follow up yung tao, and then hanggang sa maging disciple din po siya ng Panginoon. Yun po yung design sa atin ng Panginoon. Don't just share, disciple. Sabihin niyo po sa katabi niyo, disciple, don't just share. Amen? Yan po yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Number 3, siyempre, kapag yan po ay naging disciple na, ikaw ay mag-aantay na ng fruits. Kaya po kung meron po kayong kakilala na bagong Kristiyano at may mga bad habits pa na ipinapakita, huwag niyo pong husgahan na, ay hindi totoo itong Kristiyano kasi ganun pa rin yung ginagawa niya Di po ba, imbis na husgahan po natin yung mga tao, ang dapat po natin gawin, ipag-pray. Tama? Kaya wag po kayong parang biglang pag nakita niyo po, biglang napamura ulit. Hindi po ganoon ang Christianity. Tayo po ay narito para agapayan yung pong mga kasama natin. Nung ako po'y tumatakbo pa, tumatakbo pa, kasama ko po si Zoe isang gabi. Takbo po kami. Si Zoe po kasi mabilis po siyang tumakbo. Kaya yung may tinatawag pong zone 2, kung alam niyo po yung pagtakbo, may tinatawag pong zone 2. Yung zone 2 po, yung mabagal lang. Yung ibig sabihin pag zone 2, yung takbo mo, sakto lang, nakakapagsalita ka, nakakapagkwentuhan ka, nang hindi ka basta napapagod. Yun yung zone 2. Tama? Okay. So, yung zone 2 po ng mga tao ay iba-iba. Okay? Kasi hindi po tayo pare-pareho ng fitness. Tama? Si Zoe po, fit po yan. Pag tinabi niyo po yan sa akin, mukha po akong fit. Mag-fit sa XL. Si Zoe po, pag tinabi niyo po yan sa akin, makikita niyo po, hindi po ako fit, unfit po ako. So, nung tumatakbo po kami, nahihirapan po talaga ako umabol. Sabi niya kasi zone 2 lang. Sabi ko, scam to, hindi to zone 2 So, nung tumatakbo kami, napapagod po ako. Until I realized, sa buhay ng Kristiyano, ganun din po pala. Hindi po dahil abot na ng pananampalataya mo ngayon, pwede mo nang idikta na humabol ka sa akin. Hindi. Yung mga matured na Kristiyano, pe-pace po tayo doon sa kapatid na medyo mababa pa yung pananampalataya. Tutulungan po natin sila, sasamahan po natin sila, gagabayan po natin sila hanggang sa makaabot din po sila doon sa pace na meron ka. Kasi kung uusgahan po natin sila, bilisan mo, bagal-bagal mo, kupad-kupad mo naman, ang tagal-tagal mo na tumatakbo, bla 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 bla. Tingin niyo po gaganahan pa tumakbo yun? Hindi po. We are representing Christ sa mundo pong ito and even sa atin pong church community. That is why ang lagi ko pong sinasabi, let us pace our own doon po sa pace ng mga nag-uumpisa pa.
No, na iniisip po natin, ako, dapat alam niya na yan kasi 75 years na yung Christian. Di ba? 75 years, boy pa ba yun? Pero di ba, joking aside, kidding aside, let us be gracious sa isa't isa. Kasi ang Panginoon gracious din po sa atin eh. Kasi kung hindi po, kikidlatan na lang po tayo lahat every time na magkakamali po tayo. Kaya nga di ba yung kanta na, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos di kita bibiguin. Para sa akin po, napaka-meaningful po nung kanta na yun. Kasi yung buhay po na ipinamuhay ko noon, ay talagang madilim na buhay. Yung kinukwento ko po sa inyo, half lang po yun ng story. Hindi ko po kayang ikwento yung buo, yung kalahatan ng kasamaan na ginawa ko po sa buhay ko. Kaya po yung nakikita nyo, pwede ko pong sabihin, tip of the iceberg pa lang po yun. Kung doon, kinikilabutan po kayo, marami pa po yun na hindi ko po kinukwento. Kasi hindi po ako proud sa dating buhay ko. At kinukwento ko lang po yung pwede kong ikwento kasi gusto ko pong makita ninyo na sa buhay ko na masama, kaya pong lumikha ng Diyos ng mabuti. Kasi siya po ang may-ari ng lahat. Kaya again, mga kapatid, sa atin pong church, ang ipinapakita lang po sa atin, makikita nyo po all throughout ng 4 Sundays, unity in Christ, one in Christ. So tayo po ay iisa sa Panginoon, tulong-tulungan po tayo. Huwag po tayong mismo, tayo pa yung mag-aaway-away, tayo pa yung magkakagatan, tayo pa yung ganito, tayo pa yung ganyan. O leader pa naman to, tapos ganito, ganyan, ganon. Tagal ng Kristiyano pero ganito pa rin ang ginagawa. Imbis na yun po ang isipin natin, dapat ipag-pray po natin yung ating mga kapatiran. Ipag-pray po natin yung ating mga leaders. Tama po? Kasi hindi po natin alam, alam nyo po, ang na-realize ko, di ba may parking? For example, may 3 parking. Yung isa po na naabutan nyo, nakaslant, ano sasabihin nyo? Sus, hihina naman magbaneo na ito. Grabe ka, walang yan naman ng tao na to. Tama? Minsan ganun po naiisip natin, di ba? Pero, bago ka pa dumating doon, hindi mo alam, may iniiwasan pala siya na isang sasakyan, kaya pala siya nakaganon. Na pagdating mo, wala na yung iniiwasan niya. Kaya ngayon, nakita mo siya, ginudge mo siya. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi po natin alam ang struggle ng isa't isa. Hindi po natin alam ang battle ng isa't isa. So, hindi po natin dapat husgahan ang isa't isa. Kaya nga, anong utos ng Panginoon? Judge others. Di ba hindi? Ang sabi po ng Panginoon, love others. So kapag nakita nyo po na parang may mali, kung hindi nyo, na-offend po kayo, ano pong sabi ng Bible? Kausapin po natin, kapatid, na-offend ako kasi nakita kita, sumasyat ka kanina dun sa si Zoe, nakita nyo po sa kanto, no? Brother, nakita ko, sumasyat ka ron eh. Bakit? Tapos mapapaliwanag niya sa inyo, hindi pala siya sumasyat, nakaupo lang pala siya kasi pinsan niya yung may birthday. Di ba pag mga kamag-anak po, papaupuin po kayo, di ba hanggang ngayon nga po, sinusubukan pa rin po ako ng mga pinsang ko eh. Yung isa, yung mas bata ko pong pinsan, sabi, Kuya, shot ka. Binatukan po nung kuya namin, sabi, hindi mo ba alam, pastor yan? Pinapainom. Ay, testing lang, baka lumusot eh. So, ano pong ibig sabihin? Iba-iba po tayo ng circumstances. Tama po? So, wag nating husgahan. Now, ayan. Kasi lagi pong meron 2 extreme. Okay? Kailangan po nating maintindihan ang isa't isa. Pero wag naman din po tayo maging pabebe. Hindi mo naman alam yung pinagdadaanan ko, kaya hindi ako makapag-ministry kasi ganito, ganyan, ganon. Tayo po, ito po yung explain ko nung Wednesday sa mga katatayan. Hindi naman explain, shinare ko po. Tayo po, pag may ginagawa po tayo sa Panginoon, meron po tayong 2 choice. Ibigay po yung lahat or ibigay po kung ano yung kaya natin. And nagkakaroon po kasi ng mentality, sa maraming Kristiyano yung ganito, kahit naman po ganito lang, kahit papaano yung ginagawa po namin,
napaparangalan naman po namin ng Diyos. So, yung mentality po natin, minimize po natin yung kakayahan ng Panginoon. Nung nag-uumpisa ka, okay lang po yun kasi nag-uumpisa ka pa eh. Pero habang palaki, habang pahaba, habang palalim yung relasyon mo sa Panginoon, lalong dumadami din yung ibinibigay mo sa Panginoon. Pansinin po ninyo, di ba, pagka yung girlfriend po, pag kumakain po, di ba, sa umpisa, talagang, parang si Abby po, nung kumakain po kami before, ang bagal po niyang kumain. As in, sobrang bagal pong kumain ni Abby. Tapos na ako, hindi pa siya tapos. Nung mag-asawa na po kami, magkasing bilis na po kaming kumain. Di ba ganyan po yung mga babae, kunyari, ay ayoko niyan. Hindi, half rice lang ako. Di ba? Pagka-asawa mo, nakalahati na nung kaldero yung kinakain. Gusto mo, love, growing baby boy ka ba? So, pagdating po sa Panginoon, ganun din po tayo habang nakikilala natin ang Diyos, the more natin pinagtitiwalaan ng Panginoon na, sige Panginoon, kahit na mawawalan ako ng konting oras sa trabaho, basta meron akong oras sa iyo, okay lang. Kasi alam ko, ikaw pangako mo yun eh. Pangako mo yun na kapag inuna namin, ikaw at ang iyong katwiran, idadagdag mo lahat ng pangangailangan po namin. Kaya po, kapag si Zion at ako, binigyan niyo po ng maliit na bola at ipinaitsa niyo po kay Zion at kung saan lang po umabot, ang tawag po doon, yun lang yung kaya niya. Pero ako, pag binato ko po yun, nakapareho lang nung kung saan niya binato, yun lang po yung gusto kong ibigay na effort. And sa atin pong mga Kristiyano, madalas ganun po tayo. Ito lang yung gusto nating ibigay na effort. And now, kapag na-judge po tayo o na-call out po tayo, nasasaktan po tayo, ang iniisip po natin, ginajudge po tayo. Pero ang totoo, tandaan po natin, meron pong mga tao sa paligid po natin na meron pong discerning spirit. And sila po ay nagre-rebuke with love. Nagpapaalala po sa atin. Kaya po, titingnan po natin kung ano yung sinasabi sa atin. Baka mamaya, ginagamit po sila ng Panginoon para paalalahanan po tayo. Hindi po laging, judger, lahat na lang, ginajudge na lang ako kasi ganito, kasi ganyan, porket ba sila ganyan? Hindi po. Tingnan din po natin sino yung nagsasalita. Tama? Parang ganito lang po yan. Oh. Dami kong example. No? Ganito lang po, yung tinatawag po nilang second-hand sushi experience. Ibig sabihin po noon, hindi ka pa nakakakain ng sushi. Tama? Ako, kumain ako ng sushi, tapos tinanong mo ako, masarap? Ay, oo, masarap. Ngayon, nung nagkwento kayo ni Pastor Luis, tinanong ka ni Pastor Luis, masarap ba yung sushi? Oo, masarap. Pero hindi mo natikman. Tama? So, hindi din po pwedeng ganon yung experience natin kay Lord. Hindi po natin pwedeng sabihin mabuti si Lord dahil sa buhay mo. Dahil nakita ko sa buhay mo, hindi po ganon eh. Mas may experience, mas masasabi po natin na mabuti ang Diyos kapag na-experience po natin mismo yung kabutihan ng Panginoon. And dahil na-experience mo yung kabutihan ng Panginoon, magiging mabuti ka rin sa kapwa mo. Kaya nga kung papansinin po ninyo doon sa dalawang greatest commandment, ano po yung una? Love the Lord your God. Kasi hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos na hindi mo nakikita. Di ba? Tapos saka mo sabihin, mahal mo yung kapwa mo. Kaya kailangan maintindihan muna natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin para mahalin natin siya. And then, yung pagmamahal sa kapwa magiging mas madali. Kaya nga pag sinabi, ang sabi ng Bible, di ba? Love your enemies. Hirap naman niyang, pastor. Kalaban, kaaway, mamahalin. Ano ba namang klase yun? Pero, sasabihin din, anong klaseng Diyos yan? Merong napupunta sa impyerno. Kanina sabi mo, wag mahalin yung kaaway. Pero sabi ng Diyos ko, mahalin yung kaaway. Pero ayaw mo, kasi kaaway mo. No, ang mundong ito, when it's convenient, binabatuhan nila ng masasamang salita ang Diyos. Pero hindi po kinukuha yung full context ng salita ng Panginoon. That is why for Christians, it is very important that we know, we meditate our Bible. Tama? Kaya nga po si Jonah kinain ng buhaya di ba?
konti lang yung nag-react. Eh, no? Oo nga, kinain ng buhay si Jonah. Isipin nyo, pag niluwa po si Jonah, buto na lang. Ano po yung kumain kay Jonah? Balyena. Sabi po nila balyena, pero ang description po sa Bible, malaking isda. And noong time na yon, wala naman pong capable na pwedeng magluwa po doon sa kanya, nang buo po siya, kundi balyena. Okay? So, ayan. Again, let us wait for fruits. Bilang mga nakatatandang Kristiyano, tayo po yung tumulong at mag-antay, no, na tumubo po yung prutas. And we can guide them. Tayo po yung pwedeng gamitin ng Panginoon para mamunga yung ating pong mga kasama. Amen? Sige po, tayong lahat po ay tumayo. Bago ko po i-close in prayer, pwede po ba akong makiusap sa inyo? Na humanap po kayo ng 5 tao na hindi nyo po kaibigan, hindi nyo po kakilala. Hindi nyo kamag-anak. Ayan, baka sabihin, hindi binanggit yung kamag-anak eh. 5 tao na hindi nyo po kilala. Lapitan po ninyo and mag-pray po kayo together. Alamin po ninyo yung prayer request. Okay po? 5 tao na hindi nyo po kilala. Pwedeng kilala nyo, pero hindi nyo po ka-close. Okay po? Lahat yan. Pwede pong kakilala pero hindi po sa circle ninyo. Okay? Hindi po yung kabarkada ninyo, ka-fellowship ninyo. Yan. Sige po. And then, mag-pray po kayo, hingin nyo po yung prayer request ng isa't isa, and ipag-pray nyo po yung isa't isa. Wala pa akong schedule ngayon, pastor eh. Nag-ano kasi kami, parang mag-lay off yung company namin. Eh, nag-volunteer muna ako dun sa... Hindi naman siya lay off agad.
Ano? Sige po, hayaan nyo po na i-close ko po tayo sa pananalangin. Diyos, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, nais po namin lumapit sa iyo. Panginoon, itinataas po namin ang puso ng bawat isa. Lord, desire po namin na ang church na ito ay maging isa. Magkaisa para po sa layunin na ipamalita ang iyong salita. Huwag mo po hayaan, Panginoon, na panghinaan po kami ng kalooban. Pagkos, Lord, bigyan mo po kami ng espiritu ng tapang, boldness, and passionate pagdating po sa pagmamahal sa iyo. Gabayan mo po kami, Panginoon, at samahan mo po ang bawat isa. Lord, dalangin po namin na maging tunay yung mga pangako po namin na binitawan sa inyo. And Lord, maging tunay yung mga pangako na pinangahawakan po namin na galing naman po sa inyo. And Lord, tinataas din po namin sa inyo, Pastor Luis and si Mama Glo, sa kanila pong pagbiyahe. Ingatan mo po nawa sila at huwag mo pong hayaan na may gawa po ng dyablo na makapanggugulo po sa kanilang buong biyahe. Ingatan mo po yung mga sasakyan, eroplano na sasakyan po nila at mga bansang pupuntahan po nila. At nawa po, Panginoon, sa pagbalik po nila ng Saudi, gamitin mo po sila doon, Panginoon, ng malakasan upang makakilala yung mga tao na nais mo, Panginoon, na makarinig ng salita mo, O Diyos. Salamat po sa buhay po nila. Ingatan mo po ang bawat isa, makarating po kami sa aming mga tahanan ng maayos. Salamat po in Jesus' name. Amen. Amen. To God be the glory po. Amen, hallelujah. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, hayaan niyo po na awitan po natin muli isa pa pong beses ang ating Diyos na buhay. I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. And I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I've been good as you. Oh, hallelujah, washed in the water, washed in the blood. Because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've
Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Ingat po sa bawat isa. To God be all the glory. Sa youth and singles po, wag po muna uwi. Youth and singles po, youth and singles.